natin si Sir Francis Oyehara, President ng Philippine Egg Board Association. Alamin po natin ang kalagayan ng sektor ng pangingitlog ngayong mataas po ang presyo ng itlog at paghahanda rin ngayong mainit ang panahon. Magandang hapon, Sir Francis. Si Alex po ito. Magandang hapon, Ma'am Alex, at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Yes, unang-una po, kumustahin lang po namin yung kalagayan po ng ating sektor ng pangingitlog po. And kumusta na po yung nagtaas po bang presyo dahil po sa walang prenong pagtaas ng presyo po ng produktong petrolyo, Sir Francis? Ang ating industriya ay hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Alam natin lahat na napakataas na po ng ating cost doon sa ating logistics because of yung ating crisis sa langis. Ang iniisip po ng karamihan ay yung presyo po ng itlog ay o pwede naming ipasa dito yung mga itinaas sa aming mga cost of produce. Pero kabaliktaran po, hindi ang presyo po ng itlog ay dictated pa rin ng supply at demand. So ngayon po sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, hindi pa naman po kami nakakapagtaas ng presyo sa farm gate price. Okay. Although ang presyo po sa retail ay iba po ang sitwasyon, no? Itong mga biyahero natin, pagka kumuha ng itlog sa mga farms, ang katwiran nila ay mataas ang kanilang ang kanilang cost, no? Kaya humihingi sila ng mga baba sa presyo, no? Pero pag dinala po nila ito sa retail, ang sasabihin naman nila doon sa retailers ay mataas ang kanilang puhunan, kaya nagtaas din sila ng presyo ng itlog. So sabay po, nakatipid sila sa supplier, at the same time nagtaas naman sila sa retail. So doble yung kanilang ginagawang masabi nating pag-absorb noong pagtaas langis. Pero sa farm gate price po, sa supply side, itong walang mga farmers natin, hindi pa po kami nagtataas sa presyo ng itlog. So dahil ngayon po, alam po natin, bakasyon, summer season, wala nang pasok ang mga estudyante o malapit na magbakasyon, no? Meron ng mga nagbakasyon eh. So nabawasan na po ang demand sa demand ang kumukonsumo ng itlog, no? Pero ang supply ng itlog ay nananatiling sapat. Okay. No? So yung ganoong sitwasyon ay hindi tayo pwedeng basta-basta magtaas ang presyo sa farm. Although sa retail, nananatiling mataas ang presyo. Okay. And ngayon po, ang presyo po nung maliit na itlog, kumpara po sa malaki, kumbaga stable pa rin, wala pa rin pagbabago, Sir Francis? Ang ginagawa po nating benchmarking sa egg sizes is yung medium. Ito po yung average size, yung medium. Ang presyo po nito sa farm gate ay 6 pesos to 6.50. Depende po sa lugar at depende po doon sa laki ng operation ng farm. Pero sa retail po, nasa 8 pesos to 9 pesos, baka mahigit pa po ito sa grocery, no? Hindi naman po bumaba sa grocery, pero ang presyo po natin sa farm sa kabila sa sunod-sunod na pagtaas ng langis, hindi naman po nagbago pa. Okay, buti naman di pa nagbago. And sir, syempre, panahon na po ng tag-init, ano po yung mga paghahanda po natin ngayong panahon ng tag-init? Apektado po ba yung pangingitlog ng mga manok ngayong panahon po ng tag-init? Tama po kayo, malaki po ang epekto ng sobrang init sa ating mga alagang manok. Humihina po sila kumain na nagre-resulta po ito ng kabawasan sa production at yung mas marami po yung nakukuha nating maliliit na sizes kumpara sa mas malalaki. So ang ganito pong sitwasyon ang nangyayari ay dumadami po yung maliliit pero kumukonti naman yung malalaking sizes. At ito naman po ay
nabibigyan na po natin ng supplementation, no, in terms of yung sa housing natin. Meron na po kasi tayong mga bagong teknolohiya, no, para po makapag-adapt dito sa sobrang init. Although marami pa rin po sa ating mga kasamahan ang yung conventional na management system at malaki po ang epekto ng sobrang init. Kapag ganito po nga sobrang init, Sir Francis, ano pong mga ginagawa niyo po para hindi naman po masyadong maapektuhan yung pangingitlog po ng mga manok? Mga manok? Ang mga housing po natin, nilalagyan na po natin ng malalaking fans, no, para makatulong po sa air movement, no. Dagdag po dito, marami pong mga feed supplements. Ito po yung mga iba't ibang produkto na po pwede pong idagdag sa ating patuka para makatulong doon sa kalagayan ng sobrang init, like electrolytes, no, electrolytes, vitamin C, yung betaine, no. Ito po yung para matulungang lumamig yung pakiramdam ng ating mga alagang manok. Opo. And Sir Francis, maikikonsidera po bang profiteering kung yung ginagawa po ng mga middleman at nagbabarat sa egg farmers at nagpapatong naman sa retailers? Dapat ba silang habulin ng DA, DTI, or tali lang din sila? Or wala silang magagawa at all? Well, yan po yung matagal na po nating pinapaliwanag na disconnect sa presyo ng retail at ng farm, no. Hindi lang po ito nangyayari sa itlog, nangyayari din po ito doon sa iba pang mga agricultural products, no. Bababa ang presyo sa farms, no, doon sa mga magsasaka, pero pagdating sa retail mataas na po ang presyo, no. Ang nakikinabang po dito hindi po yung mga farm producers kung hindi yung mga middleman, no. Sa palagay po namin ay dapat bantayan po ito ng gobyerno, no. Kasi po ang dapat po na nakikinabang sana ay yung mga consumer, no. Hindi naman po natin ipinagkakait na kailangan din pong kumita ng ating mga middleman. Kaya lang sa panahong ganito meron silang pagkakataon na manamantala, no, dahil nga may crisis, no. O kahit mababa ang kanilang kuha, naipapasa po nila ito sa mas mataas na halaga. Pinapatungan. And sir, ano po bang ang DA po ba ang dapat na nagmo-monitor dito or DTI or pareho? Parehas po dapat, ano. Ito po ay alam naman po ng Department of Agriculture at madalas na po nating napag-uusapan ito kasama sa kanila, no. Pero regarding po dito, mas mabigat po siguro yung po pwedeng gawin ng DTI. Okay. And then siguro sir, ano po ang mensahe po natin sa mga consumers po natin? And since na hindi naman po pala nagtaas yung stable pa rin ang supply din po or sapat pa rin po yung supply ng ating itlog sa merkado. Go ahead Sir Francis. Well, rest assured po, ngayon po ay meron po tayong sapat na supply ng itlog, no, itong table eggs, no. Ito pong pagtaas po ng presyo o pananatiling mataas na presyo ng itlog sa retail, ito po ay kadahilanan ng sumasabay din na pagtaas din ng ating cost ng logistics, no. At sana po doon sa mga biyahero at retailers ay wag naman po nilang samantalahin ang pagkakataon para magsobrang mahal po ng produkto para po maramdaman po ng ating mga kababayan din yung hindi pagtaas sa production side, no. At syempre kahit ano po man ang maging presyo po nito sa retail, siyempre nananatili pa rin, pinakamura pa rin po ang presyo po ng itlog compared po doon sa iba pang alternative source of protein. So, masasabi pa rin po natin na ang itlog pa rin ang pinakamurang alternative source of protein. Yes. Thank you so much, sir, for your time and sa pagpapaunlak niyo po sa amin dito sa DZXL, ano? And God bless po. Ingat po kayo, Sir Francis. Marami pong salamat, Ma'am Alex, sa pagkakataon.
kasama, yan po si ang presidente po ng Philippine Egg Board Association, si Sir Francis Oyehara.